Samantala, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang at alamin natin ang mahalagang balita po mula roon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna at narito po ang kanyang live report. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Ilang mga bisita ang tinanggap ni Pangulong Aquino ngayong araw sa loob ng palasyo. Binubuo ito ng 2 ambassadors at isang UN official. Layo ng bagong ambassador ng United Kingdom na si Asif Anwar Ahmad na mas paigtingin pa ang ugnayan ng kanilang bansa sa Pilipinas. Kasama niyang dumating para sa presentation of credentials kay Pangulong Aquino ang iba pang mga opisyal ng UK kabilang na ang Deputy Head of Mission, Head of Political Section at Consul. Hulyo nang italaga ng reyna ng UK bilang ambassador sa Pilipinas si Ahmad. Bago sa Pilipinas, 2 taon siyang nagsilbing ambassador ng UK sa Thailand. Ayon sa ambassador, sisikapin niyang gampanan ng mabuti ang pagiging tulay ng mga Pilipino at British nationals, pati na rin ang pagpapalawig ng ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Nagsumite rin ng credentials kay Pangulong Aquino ang bagong ambassador ng Mexico sa Pilipinas na si Julio Camarena Villaseñor. Mahigit 30 taon na siya sa public service. Bago ang kanyang appointment, naglingkod siya bilang Undersecretary of Foreign Affairs for Management sa Ministry of Foreign Affairs ng Mexico. 20 taon din siyang naging bahagi ng United Nations. Ilan lamang sa mga nahawakan niyang pwesto ang maging Chief of Interagency Policy System sa Department of Management para sa UN Secretariat sa New York City. Nakibahagi rin sa pagtanggap sa bagong Mexican Ambassador si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Pebrero noong isang taon, nagsagawa ng working visit si Del Rosario sa Mexico at tumagda sa 2 kasunduan. Isa rito ang pagtatayo ng Joint Bilateral Consultation Meeting. Naging bisita rin ni Pangulong Aquino ang United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in the Philippines na si Luisa Carvalho. Kasama ng Pangulo na humarap sa UN officials sina DSWD Secretary Dinky Soliman at Defense Secretary Voltaire Gasmin. Bago na italaga sa Pilipinas, nagsilbi rin siya bilang Resident Coordinator at Representative sa Costa Rica, Venezuela at Brazil. Noong nagkaroon ng kaguluhan sa Zamboanga City, pinangunahan ng UN official ang panawagang bigyan ng proteksyon ang mga sibilyan. Tumulong din sila sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamamahagi ng food packs, tents at non-food items. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing ni PCOO Secretary Herminio Coloma, kanina ibinigyang diin niya ang naging speech ni Pangulong Aquino sa harap ng mga negosyante sa Korea noong nag-state visit siya. Kanina rin ay inihayag ng kalihim ang nilagdaan ni Pangulong Aquino na Memorandum Order No. 58. Ipagpulong sa mga lider ng industriya at kalakal sa bansang Korea, inilahad ng Pangulo ang pangailangan sa puhunan at kapital ng bansa. Binigyan diin ng halagahan na patuloy na pasiglahin ang ating ekonomiya upang maabot natin ang tinatawag na demographic sweet spot. Ito po ang mahalaga. Ang ating bansa ay pumapasok sa isang demographic sweet spot. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mayorya ng ating populasyon ay papasok na sa hanay ng mga naghahanap buhay. Majority of our population will be joining the workforce by the year 2015. Dahil dito, makakamit natin ang benepisyo ng isang profesional, masipag at bihasang workforce sa lupo ng mga manggagawa. Sa taong 2019 naman ay papasok na naman tayo sa isa pang sweet spot. Ang tawag naman po dito ay yung middle income sweet spot. Ang ating GDP per capita sa taong yon ay tinataya na papalo na sa $6,000. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay greater buying power ng ating mga mamayan and a more empowered consumer base. Upang paghandaan ang pagdating nitong mga sweet spot na ito, inaayos ng Pangulo ang mga institusyon na bumubuo sa ating economic infrastructure. Kabilang na po dito ang National Economic and Development Authority. Batid po natin na ang Pangulo mismo ang chairman ng NEDA Board ng mga miyembro ng gabinete. Nagpalabas po ang ating Pangulo ng Memorandum Order No. 58 upang palawakin ang bumubuo ng NEDA Board. Kasama na po ngayon sa NEDA Board ang kalihim ng DILG at ang PCD-SPO bilang mga miyembro. This will address important concerns at the grassroots level and convey
and communicate the programs of the national government to the Filipino people at the provincial, municipality, city, and barangay levels. Kasama po ang ating mga local government units sa pagtatamo po ng layunin ng inclusive growth dahil po ang ating mga mamamayan ay nasa grassroots po ng ating bansa. Sa pareho ding briefing ay inilahad ni Secretary Coloma ang posibleng pag-amyenda sa batas na naglalaman kung paano gagastusin ang pondo para sa Malampaya Gas Project. Ayon sa kalihim, ang standing fund o balanse ng pondong ito ay nasa halagang 137 billion pesos. Kahapon po ay nagkaroon ng talakayan nang inilahad yung National Expenditure Plan ng Development Budget Coordinating Committee. Binubuo po ito ni na Secretary Cesar Purisima at Secretary Butch Abad. Nagkaroon po ng mahalagang talakayan kung paano mapapangalagaan ang pondo ng budget. Nagkaroon ng isang pananaw na dapat pag-aralan ang posibleng pag-amyenda sa PD 1234. Inilahad po ni Secretary Purisima, isang CPA, ang kakaibang karakter ng Malampaya Fund. Ang ayon po sa kanya, medyo technical po ito, no? Sa isang banda, ito ay isang revenue account, no? Nakabilang sa general fund. Sa kabilang banda naman, ito ay special account, no? Na pwedeng i-disburse, no? So sabi niya, ito ay problematic from an accounting point of view. Ngunit nililinaw po ni Secretary Purisima na ito pong practice na ito, itong accounting system na ito ay minana pa mula sa nakaraan at ito ay sakop ng mga probisyon ng PD 1234. Naging pagkakataon din ang briefing kanina para ihayag ng kalihim ang pagtatalaga ni Pangulong Aquino kay Melchor Arthur Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Si Carandang ang magiging kapalit ni Orlando Casimiro na nagretiro. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.